Blanco ekspresyon ng mukha ni Alexandra at tahimik lang sumunod, pero hindi ko inaasahan na biglang hawakan ni Lawrence sa matambok na pang-upo ni Alexandra. Ngunit mas gumimbal sa aming lahat ang mga sumunod na nangyari. Nang biglang humarap si Alexandra at isang malakas sa sipang natanggap ito mula sa dalaga na siyang kinatumba ni Lawrence. Napanga kaming lahat dahil sa lahat ng ginawa ng dalaga napalunok akong bigla na sumalubong sa akin na nanlilisik at galit nitong mga mata. Nahiwagaan ako sa babaeng to. Masyado ko minamalit ang pagkatao nito. Sino ka, Alexandra Garcia? Alexandra's POV. Nakabibinging tugtog na isang rock music ang marinig sa loob ng bar na kinaroroonan namin ngayon ni Seti. Tahimik lang ako nakatayo sa likod nito habang siya naman abala sa pakikipag-inuman sa kanyang mga barkada. Sa totoo lang, kanina pa ako napapagod sa kasusunod sa lalaking to. Kung hindi lang siya anak ng taong pinagkakautaan ko ng buhay, marahil kanina pa to bumalagta sa sahig. Nagkayaan sila ng mga barkadang gumimik ngayong gabi, kaya't sa bar na to kami humantong. Kanina pa ako nakakaramdam ng hilo dahil sa mga umikot na ilaw sa buong paligid. Di kasi ako sanay sa ganitong klaseng lugar. Nasanay ako sa bundok na tayong natural na bingay lamang ng kalikasan lagi kong naririnig. Gusto ko tahimik ang lugar, hindi katulad nito magulo, maingay, walang sariwang hangin. Ang tayong maaamoy mo ay mga pinaghalong amoy na iba't ibang klase ng matabang na alak. Kahit masama ang pakiramdam na natili pa rin akong alerto sa paligid. Normal na sa akin ang laging palihim na sinusuri ang bawat kilos ng tao dahil sa klase ng trabaho ko. Nang makakita ng isang bakanting upuan, nagdesisyon akong umupo na muna. Sa palagay ko kasi matatagalan pa bago matapos ang kanilang inuman. Hi, Miss Beautiful? Nagulat ako na may biglang sumulpot na lalaki sa aking harap. Nagtataka ako kung bakit ang talim ng tingin nito sa akin. Naku, nakamamatay lang siguradong bumulagtan na ako sa aking kinaupuan. May isang table na namamagitan sa aming mga pwesto kaya di ko na masyado marinig ang pinag-uusapan nilang magkakaibigan. Simula na makatikim sa akin na sipa ang kaibigan nitong si Lawrence, naging mailap na mga kaibigan nito. Walang pakialam na binaling ko na lang aking mata sa ibang direksyon. Ako nga pala si Jason, nakangiti niyang pakilala sa akin. Sa totoo lang, kanina pa ako naaalibag pa rin sa isang to. Tahimik talinggap ko ang kanyang kamay kaya bigla nagliwanag ang mukha nito ngunit kalaunan di na maipintang mukha dahil sa higpit ng pagkakawa ko sa kamay niya. Umangat ang puwet nito mula sa upuan nang pigiin ko ito ng husto. Bago bahagyang nilapit ang aking bibig sa tapat ng tenga nito upang malinaw niyang marinig ang bawat sasabihin ko. Kinagagala kitang makilala at sana ito na rin ang huli mong pang-aabala sa akin. Anik ko sa matigas na tinig. Ouch! Oo pangako, hindi na. Nauutal niyang sagot bago binitawan ang kamay nito. Pero nagulat ako na may biglang humablot sa kaliwang braso ko. Na magangat ako ng mukha ay ang madilim na mukha ni Sedi ang bumungad sa akin. Ano bang problema ng lalaking to? May mental disorder ba to at bigla na lang nangahablot ng braso? Anik ko sa aking isipan. Nakatiim bagang to talatang galit. Napatayo ako mula sa aking kinaupuan nang malakas akong hilahin ito bago kiniladkad papunta sa exit ng bar. Sid! Narinig kong tawag ng kanyang pinansin ng binata at patuloy lang akong kinaladkad palabas ng bar. Teka, ano bang problema mo? Galit na singhal ko sa kanya bago marahas na binawi ang braso ko mula sa pagkakahawak nito. Trabaho mo rin ba makipaglandian sa ibang lalaki? Nangiinsulto niyang tanong sa akin. Kaya halos magdikit na mga kilay ko dahil sa labis ako naguguluhan sa inaasal ito ngayon. Anong pinagsasabi mo? Sira ulo ka ba? Nangaasar kong tanong sa kanya bago matapang na sinulubong ang mga mata nito. Maayos kong sinasarahan kaya ayusin mong trabaho mo. Nagigigil na saad niya at siyang kinagting ng bagang ko. Gusto ko isigaw sa pagbumukha ng lalaking to na Nico Singh. Wala ko natatanggap mula sa kanyang ina. Ginagawa ko lang to bilang pagtanaw ng utang ng loob. Pero mas pinili ko manahimik na lang. Nagsaselos ka ba? Wala sa loob na bigla ko na itanong sa kanya kaya tatigilan to at di makapaniwalang tumingin sa akin. Maging ako nagulat din sa tanong ko at parang gusto kong batukan ang aking sarili. Ha? Ako nagsaselos? Wow ha? Bulalas itong tila ng uyam. Di makapaniwalang tumingin to sa aking mukha. Bakit naman ako magsiselos? Hindi ka naman kaselos-selos. Anito bago tiningnan muli ang ulo hanggang paa at saka sinundan ng isang nakainsultong tawa. Pakiramdam ko, nandiit ako sa sinabi nito at tila nasirang confidence ko sa sarili. Pagkatapos sabihin niyon, tinalikuran ako nito at bumalik sa kasamahan. Naiwan ako nagpupuyo sa sobrang inis. Mas pinili ko na lang tumambay sa pintuan pero nanatili pa rin ang aking atensyon sa mayabang na lalaking yon. Ilang sandali pa natigilan ako nang duman sa aking harapan ng dalawang tao. Nakakbay ang lalaki sa magandang babae, tila pamila sa akin ang mukha nito.
Di ako maaaring magkamali. Siya si Margasid, ang nasa picture na pinakita sa akin ni Tita Lexie. Umupo ang mga to di kalayuan sa pwesto ni Sedi at mula sa kanilang mga tingin, naramdaman kong matinding tensyon sa pagitan ng dalawang grupo. Ilang oras ang lumipas at napapansin kong napaparami ang inom ng binata habang manakanakang sumusulyap sa kabilang table. Halatang di pa rin nakaka-move on si Sedi mula sa ex nito at makikita pa rin na matinding galit sa kanyang mga mata. Napahikab ako dahil nakakaramdam na ako ng matinding pagkabagot at antok, ngunit paglingon ko sa kinaroroonan ng grupo ni Sedi, nakita ko nagkakainitan ng magkabilang grupo, habang ang batang Hilton halos di makayang sarili dahil sa labis na kalasingan. Tuloy ang nagkasagupaan ng dalawang grupo kaya't nagsimulang magkagulo. Nakita ko hinawakan ng dalawang lalaki sa magkabilang braso si Sedi, akbang susuntukin to ng isa na nakakbay kanina kay Margasid, habang ang babae di malaman kung paano aawatin ang mga kasamahan nito. Pagkatapos suntukin sa mukha ni Richmond ang lasing na si Sedi, nakangisi itong humarap sa binata. Makikita ang labis sa pagkamuhi sa batang Hilton at iniisip niyang pagkakataon na to para makaganti sa binata. Bumelo siya para tadyakan ng binata, pero bago pa lumapat ang paa nito sa katawan ni Sedi, isang sipang tumama sa binti ni Richmond kaya tumalsik ang paa nito at na out of balance ang binata. Bumagsak ito sa sahig at lahat nagulat sa pagsulpot ng isang dalaga. Si Alexandra na may madilim na aura. Ang pangalan nito ay tila napakalayo sa pagkatao ng dalaga. Hindi pa nakakabawi ang lahat, dinibdiban ng dalaga, ang lalaki nakahawak sa isang braso ng lasing na si Sedi. Napadaing ang lalaki. Napaatras habang sapong kanyang dibdib at tila nahihirapang makahinga. Paika-ika lumapit sa kanya si Jacob at balak ng gumanti sa dalaga. Umangat ang kamay nito at takmang susuntukin siya, ngunit baliwala, sinilubong to na suntok ng dalaga. Sumigaw si Richmond habang hawak ng kaliwang kamay ang nasaktang kanang kamay nito. Napaluhod ang binata at namiminipit sa sakit. Dahil sa nasaksihan ng lahat, walang nangahas na lumapit sa dalaga. Lumapit ang mga bouncer sa kinatatay ni Alexandra at pinalibutan siya ng mga ito pero hindi nagpatinag ang dalaga. Nanatiling blanco ang mukha nito na hindi mo malang kakakitaan ng takot habang sa likuran niya ay nakaupo sa sahig ang lasing na si Sedi. Wala tong kamalay-malay sa gulong pinasok ng dalaga. Ilang sandali pa lumapit sa dalagang isang lalaki na may galit na mukha, habang si Alexandra na natili lang sa kanyang kinatatayuan, nakikiramdam sa kanyang paligid. Ang lakas ng loob mong lumika ng gulo at guluhin ang negosyo ko? Hindi ako papayag na hindi mo babayaran ng isang gabing kita ng barko. Galit na pahayag nito sa dalaga. Matapang na sinilubong ni Alexandra ang mga mata nito bago sumagot. You can charge all the damages to this guy dahil ang grupo niya nagpasimula ng gulo. There's the evidence. Kindly check your CCTV. Seryosong sagot ng dalaga bago dumukot to sa kanyang bulsa. Nilabas ng itim na wallet at nilahad to mismo sa harap ng kausap upang malinaw na makita ang kanyang ID. Nanlaki ang mata ng lalaki at bahagya itong napalunok nang malaman ng dalaga ay may pinakamataas na katungkulan sa hanin ng mga scout ranger. Pagkatapos mailad ng wallet, sinilid na ito ng dalaga sa kanyang bulsa, tsaka lumiyon kay Sedi na nasa kanyang likuran. Hinilang binatang lasing at may kabigatan nito'y sinika pa rin niya itong maitayo. Sumenya sa may-ari ng bar sa kanyang tauhan, kaya tumabi sa gilid ang mga ito upang mabigyang daan ng dalawa. Sabi ko na nga ba may gusto ka rin sa akin? Ani ng lasing na si Sedi habang panayang halik sa leg ng dalaga. Shit, kapag hindi ka tumigil Hilton, sisipain kita. Naiinis na wika ng dalaga dahil sa kakulitan ng binatang lasing. Ang lahat nakamasid sa dalawa nakasalukuyang palabas na ng bar habang nasa likuran nila nakasunod sina Jasper. Mula sa isang tabi nag-aapoy sa galit si Margasid na nakatitig sa likod ng dalawa. Hindi may kakailang may nararamdaman pa rin siya para sa binata. Dalhin ninyo sa opisina ko mga yan. Galit na utos na may-ari ng bar sa kanyang mga tauhan na ang tinutukoy ay ang grupo ni Richmond. Shit, ang bigat mo! Naiinis sa sabi ko pa bago pabagsak na inihiga sa ibabaw ng kama ang laseng na si Sedi. Napakakulit nito. Wala na tong ginawa kundi halikan ng leeg ko simula pa kanina. Tagaktak ng pawis ko at hingal kabayo na ako dahil sa matinding pagod. Simula magtrabaho ko bilang personal bodyguard ng lalaking to, lagi na lang akong pinahihirapan ito. Alam ko naman na sinasadya niyang asarin ako, ngunit ang di ko na kayang tiisin ay ang panlalait ito sa akin. Kaya't sa inis ko never ko siyang kinausap, parang hangin na dinadaan-daanan ko lang ito. Kahit masama ang loob ko sa lalaking to, nagawa ko pa rin siyang asikasuhin. Hinubad ko ang kanyang mga sapatos, pati ang pantalon nito at tinira ko lamang kapirasong panloob niya. Sunod kong hinubad ay ang kanyang blue na long sleeve. Ngayon nakasando na lamang to. Akba na sanang lalabas ako ng kanyang kwarto nang higitan niyang bigla ang kanang braso ko.
Dahil sa pagkabigla, bumagsak ako sa ibabaw ng kanyang katawan. At labis kong kinagulat ang mabilis sa pagpalitin nito, ang aming mga pwesto. Kaya napunta ako sa ilalim ng kanyang katawan. Nanlalaki ang aking mga mata nang lumapat ang mga labi niya sa aking bibig. Pakiramdam ko huminto sa pag-inog ang mundo at halos nahigit ko ang aking hininga dahil ito ang unang pagkakataon na hinalikan ako ng isang lalaki. Halos mabingi ako sa lakas ng kabog ng dibdib ko at di ko alam anong gagawin ko ng mga oras na yon. Naipikit ko ang aking mga mata na masuyong kumilos sa mga labi nito. Wari mo hiningi kahit akong tumugon? Kalauna natagpuan ko na lang aking sarili na tumutugon na sa mga halik niya. Isang impit na ungol ang kumawala sa aking bibig nang sapuhin na malaki niyang palad ng aking malusog na dibdib. Tsaka sinimulang masahiin iyon. Hindi maikakaila na nagustuhan ng aking katawan ang ginagawa niya sa akin hanggang sa tuluyan na ako natangay sa kakaibang damdamin na ngayon ko lamang naramdaman. I still like you, Margaret. Ito ang narinig kong sabi ng binata habang hinahalikan ako sa leeg. Para akong binuhusan isang pitsal na malamig na tubig at tuluyang bumalik ang aking katinoan. Labis ako naguguluhan. Bakit ako nasasaktan sa sinabi ng lalaking to gayong wala naman kaming relasyon at wala ako nararamdaman para sa kanya? Para ang bigat ng dibdib ko ng mga sandaling ito. Umabot ang mga labi ng binata sa aking dibdib at bago pa ako muling matangay, mabilis ang dinukot sa aking bulsa ang isang panyo. Gamit ang panyo na merong kemikal na pampatulog, tinakpan ko ang ilong nito. Sinubukan pang tanggalin ang aking kamay na nakatakip sa bibig nito, ngunit tuloy na siyang nanghina hanggang sa lumapaypay ang katawan sa ibabaw ng aking katawan. Tuloy na nakatulog ang binata kaya tinawi ko ang katawan nitong nakadagan sa akin. Bumangon ako at inayos ang pagkakahiga niya sa kama. Malungkot na lumabas ako ng kwarto at kagad tinungo ang sariling kwarto. Mabilis sinagilap ang aking bag at sarilid ang mahalagang gamit na gagamitin ko sa pag-iensayo. Rest day ko naman bukas kaya uwi muna ako sa bahay ko. Kahit napagod, nagbiyahe pa rin ako pabalik sa aking tahanan. Di naman ako mayaman, simple lang ang buhay ko. Ilang beses na ako inalok ni Lexi na lumipat sa kanyang bahay ngunit tinanggihan ko ito. Gusto ko kasi tumayo sa sarili ko mga paa, kaya antayang tinanggap ko lang ang scholarship na binigay niya sa akin. Matinding trauma ang dinulot sa akin na nangyari sa aming mag-ina at maging ang pagkamatay nito. Hanggang ngayon sariwa pa rin sa aking isipan lahat na nangyari mula sa nakaraan. Pagkatapos namin makatakas mula sa mga rapist na yon, nahuli ng mga pulis ang 2 suspect at ayon kay Tita Lexi kasalukuy nakakulong na ang mga ito. Sinigurado rin sa akin ni Tita Lexi na hindi na makakawala ang mga rapist na yon dahil habang buhay na pagkakabilanggo ang hatol sa kanila. Ang nais ko nga kamatayan ang dapat makamit nila pero wala akong magawa sa desisyon ng korte. At minsan di rin ako umattend sa mga hearing dahil minsan nang umattend ako, hinimatay ako sa harap ng lahat. Sila ang bangungot ng buhay ko at hanggat maaari, ayokong maharap ang pagmumukha ng mga demonyong iyon. Pabagsak na inihiga ang pagod na katawan sa malambot na kama. Mabilis din akong ginupo ng antok. Sa this point of view, nagising akong masakit ang aking katawan pati ng ulo ko. Wala rin ako masyado matandaan sa mga nangyari kagabi. Di na maipintang aking mukha nang bumangon ako mula sa higaan. Nang mahagip ng aking matang orasan, nagtaka ako. Ba't alas 11 na hindi mo lang ako ginising ni Alexandra? Sa loob ng isang buwan na kasanayan ko na sa pagmulat ng aking mga mata, ay ang magandang mukha nitong aking nasisilayan. Kahit malamig ang pakikitungo niya sa akin, ayoko nang mawala siya sa paningin ko. Nasanay din ako na lagi siya nasa tabi ko at nakasunod kahit saan man ako magpunta. Tinatamad na tumayo ako, tinungo ang banyo para maligo. Bakit ganon? Parang nakakawalang ganang araw ko ngayon. Ani ko sa sarili habang nakalapat ang aking katawan sa tapat ng dutsa. Binabanlawan ang katawan kong puro ng sabon. Paglabas ko ng banyo, hindi pa rin pumapasok sa kwarto ko ang dalaga, kaya may pagmamadali sa bawat kilos ko habang nagbibihis. Alexandra! Tawag ko sa pangalan ng dalaga, ngunit wala ang taong hinahanap ko. Nasaan si Alexandra? Tanong ko sa aming kasambahay na natatan ko sa kusina. Nakita ko umalis kagabi, sir, may dalang bag. Sagot nito sa akin. Bigla ang pagkabog ng aking dibdib at di ko maintindihan kung ba't ako nasaktan sa narinig. Dapat nga matuwa ako dahil wala na nakabantay sa bawat kilos ko ngayon at wala na rin magre-report kay mommy ng lahat ng mga ginagawa ko. Naiinis sa tinungo ko ang kwarto ng dalaga at wala ko ibang nakitang gamit ito maliban sa mga ilang piraso ng damit. Mabigat na mga paang humakbang palabas ng bahay. Pagdating ko sa bungad ng pintuan sa malubong sa akin ang mga tauhan ni Daddy. Bakit ganon? Bakit nakaramdam ako ng kahungkagan? Gayong kung tutuusin, di naman kami malapit sa isa't isa.
Lagi pa nga kami nag-aaway nito tuwing minamandohan niya ako eh. Sino ba magkakagusto sa babaeng yun? Bukod sa pangit na nga wala pang kabuhay-buhay, kala mo pa saan ang mundo? Parang siraulong sabi ko sa aking sarili bago tinungo ang nakaparadang sasakyan sa harap ng mansyon. Pasakay na sana ako ng kotse pero natigilan ako nang huminto ang isang itim na kotse sa di kalayuan. Maya-maya bumaba si Alexandra na naka-black shades habang nakalugay ang mahaba nitong buhok. Sa tingin ko bagong ligo ang dalaga dahil medyo basa pa ang buhok nito. Tulad ng laging suot nito, isang maong pants at t-shirt lamang. Ang suot nito at isang itim na boots na mukhang panlalaki. Aaminin ko kahit simple lang ayos niya, ang lakas pa rin ng kanyang dating at siguradong lahat ng kalalakihan talagang napapalingon sa kanya. Sandali ako natulala, ngunit natauhan akong bigla nang daan lang ako nito at di man lang ako pinansin. Akala mo wala ako sa paligid. Naningkit ang mata ko sa sobrang inis at umusok yata ang bunbunan ko na makita kong isang lalaki na nakaupo sa driver's seat. Nakasuot din to tulad ng suot ng dalaga kaya't mahigpit kong naikuyom ang aking mga kamay. Ha? At talagang nag-couple shirt pa mga to? Naiinis kong saan. Ilang minuto lang lumipas, muling lumabas ang bahay ng dalaga. May bitbit na isang bag. Mabilis ako lumapit sa kanya tumarang sa dinaraanan nito. At saan ka pupunta? Iiwan mo ang trabaho mo para sumama sa ibang lalaki? Galit na tanong ko sa kanya. Nakita ko kumunot ang noon nito ngunit nanatiling seryoso pa rin ang ekspresyon ng kanyang mukha. It is my day off so I have the right to go wherever I want. Now move! Seryoso niyang sagot bago ko nilampasan ito. Di na ako nag-isip at mabilis na sumunod sa kanya. Pasakay na sana to sa unahan ng kotse nang hilahin ko ang kaliwang braso nito. Ano bang problema mo? Galit na bulyaw niya sa akin pero imbes na magot, sinarado kong pintuan sa unahan. Tsaka binuksan ang sahulihan. Get in! Utos ko sa kanya. Hindi ko pinansin ang galit na habang ang lalaki sa driver's seat nagtataka na nakamasid lamang sa amin. Isang malalim mabuntong hininga ang pinakawalan ng dalaga na waring mong malapit nang maubos ang pasensya nito sa akin. Nagdadabog na sumunod siya sa akin. Pagkaupo niya nagulat pa to nang bigla ako sumakay at tinulak to ng bahagya para makaupo ko ng maayos. Teka, anong ginagawa mo? Bakit ka sumakay? Naguguluhang tanong niya sa akin. I'll go with you. Seryoso kong sagot na siyang kinawang ng bibig nito habang ako'y prente ng nakaupo sa kanyang tabi.